Nata 1161. Ang nakatatandang umatake kay Sebastian ay isang apat na bituin na Lesser Deity Master. Hawak niya ang isang mahabang espada na isang mababang antas na espiritual na artepakto. Ang puwersa sa likod ng kanyang atake ay hindi dapat maliitin. Hindi niya sinisikap putulin ang binti ni Sebastian. Sinusubukan lang niyang pilitin siyang umatras. Pero hindi niya inasahan na walang balak si Sebastian na umiwas. Hinihintay mo ang gulo. Ang mga mata ng nakatatanda ay kumikislap sa pananabik na parang nakikita na niya ang kanyang espada na pinuputol ang binti ni Sebastian. Tumama ang espada sa kanyang target ng may bilis ng kidlat, ngunit sa halip na dugo, tanging malakas na tunog ng metal ang narinig. Ano? Nagtaka ang nakatatanda. Ang kanyang braso ay nanginginig ng malakas mula sa epekto, at ang kanyang palad ay pumutok. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kamay habang nahulog. Ang kanyang mahabang espada mula sa kanyang pagkakahawak. Ang binti ni Sebastian ay nagpatuloy sa kanyang momentum at tumama ng sipa sa katawan ng nakatatanda ng may brutal na puwersa. Isang nakakasukang tunog ang umuugong habang lumilipad ang nakatatanda. Isang malakas na tunog ang umabot sa kanyang likuran nang siya'y tumama sa nakatatandang nasa likod niya. Ang sipa ni Sebastian ay napakalakas na parehong umubo ng dugo ang mga nakatatanda. Ang kanilang mga tadyang ay nabasag, at sila ay nagkaroon ng malubhang pinsala mula sa nakasisindak na epekto. Paano? Paano ito posible? Nakatitig si Lucian kay Sebastian sa takot. Hindi niya kailanman naisip na ang katawan ni Sebastian ay napakalakas na kahit ang isang mababang antas na espiritual na artifact ay hindi makaiwan ng kahit isang gasgas. Mga kasama, sabay-sabay tayong umatake. Patayin siya. Sigaw ni Lucian. Alam niyang wala ng oras para sayangin, at kailangang harapin si Sebastian kaagad. Ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya Greymore ay agad kumilos sa utos at inilabas ang kanilang mga pinakamatinding galaw. Ang bulwagan ay lumiwanag ng nakakasilaw na liwanag habang sumiklab ang espiritual na enerhiya, at ang laban ay naging isang matinding sagupaan. Sebastian ay napaligiran, pero hindi siya natakot. Dumaan siya sa mga umaatake sa kanya ng maayos gamit ang Phantom Stride, iniiwasan ang bawat atake. Pinagsaluhan niya ang kanilang mga atake gamit ang mga suntok at sipa na may napakalakas na puwersa. Kahit ang pinakamalalakas na Lesser Deity Masters ay walang laban sa kanya. Maya-maya, isa-isa silang pinapalayas. Putang ina mo, hayop ka. Papatayin kita. Sigaw ni Lucian. Ang kanyang puso ay napunit sa pagitan ng dalamhati at galit habang ang mga nakatatanda ng kanyang pamilya ay isa-isa nang bumabagsak. Ang kanyang galit ay sumiklab habang hinugot niya ang isang mahabang sibat, at sa isang pagsabog ng espiritual na enerhiya, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumiklab mula sa sandata. Kasabay nito, isang nakabibinging presyon ang pumuno sa hangin na parang may bangin na bumukas sa ilalim ng kanilang mga paa. Galit na Dragon Thunder Strike. Pinakawalan ni Lucian ang kanyang pinakamalakas na teknik. Ang sibat sa kanyang kamay ay kumikislap na parang kidlat at tumakbo patungo kay Sebastian na parang gintong dragon. Ang lakas nito ay napakalakas na ang hangin sa paligid nito ay nababaluktot saan man ito dumaan na may nakakatakot na puwersa. Ito ang pirma ng pamilya Greymore, ang Wrathful Dragon Thunder Strike. Halos imposibleng makabisado ito, ngunit naipagpahusay na ito ni Ginoong Lucian. Patay na ang batang ito. Ang mga miyembro ng pamilya Greymore ay halos dumadaloy ang laway sa pananabik. Alam nila kung gaano kalupit ang teknik na ito. Sa lakas ni Lucian bilang isang siyam bituin na Lesser Deity Master, kahit ang isang pinakamataas na Lesser Deity Master ay hindi makakapigil dito. Ngunit ang ekspresyon ni Sebastian ay nagpakita lamang ng paghamak. Sa halip na umatras, siya'y humakbang pasulong at tinamaan ito ng isang suntok. Gusto mong mamatay, ha? Nang makita ni Lucian na hinarap ni Sebastian ang kanyang Wrathful Dragon Thunderstrike gamit lamang ang kamao, hindi niya mapigil ang magpakita ng masamang ngiti. Kabanata 1102. Ang kamao ni Sebastian ay sumalpok ng marahas sa sibat ni Lucian, at isang shockwave ng purong enerhiya ang sumabog palabas. Ang bulwagan ay nanginginig habang napuno ng alikabok ang hangin, at nagkaroon ng mga bitek sa mga dingding. Nararamdaman ni Lucian ang isang alon ng puwersa na tumama sa kanya,
at ang sibat ay kumalas mula sa kanyang pagkakahawak. Panik ang bumuhos sa kanya habang sinubukan niyang ipalabas ang kanyang espiritual na enerhiya upang maibalik ang kanyang balanse. Ngunit ang lakas ni Sebastian ay labis na malakas. Napaatraso si Lucian habang nag-iiwan ng malalalim na bakas sa lupa sa bawat hakbang. Paano nangyari yun? Nakatitig na nagulat si Lucian kay Sebastian. Hindi niya kailanman naisip na ang lakas ni Sebastian ay maaaring maging labis na sapat upang itulak siya pabalik sa isang suntok lamang. Hindi binigyan ni Sebastian si Lucian ng pagkakataong makabawi sinamantala ang pagkakataon, umatake muli siya at nagpakita sa harap ni Lucian habang nagtatapon ng isa pang malakas na suntok. Lucian ay tumugon ng instinctively agad niyang inilabas ang isang mababang antas na espiritual na artepakto na sibat mula sa kanyang imbakan ng espasyo at itinaas ito upang harapin ang nakamamatay na hampas. Ngunit minamalot niya ang lakas ni Sebastian. May narinig na matinding pagputok ng mabasag ang sibat. Si Lucian ay naitapon ng suntok, at dumuyugo ang kanyang bibig habang siya ay bumagsak pabalik. Ginoong Lucian. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya Greymore at mabilis na tumakbo sa kanyang tabi upang tulungan siyang makatayo. Hinawakan ni Lucian ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay mapatla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwala habang nakatitig siya kay Sebastian. Hindi niya kailanman inasahan na may isang napakabatang tao na nagtataglay ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan. Sa kabaligtaran, labis na natuwa sina Rainy at Stephanie. Hindi nila inisip na sobrang lakas ni Sebastian. Dahan-daang naglakad si Sebastian patungo kay Lucian, na ang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa galit. Ano bang gusto mo, Sebastian? Isang mapanlit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Aruna City ay akin. Dumating ako para kontrolin ang lungsod, at sinubukan mo akong lasunin. Hindi ako natatalo ng lason, at ngayon gusto mo akong patayin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto mo lang ng Aruna City, di ba? Sige. Kunin mo, sabi ni Lucian ng ayaw. Ang lungsod na ito ay sa akin talaga, kaya't natural lang na ibigay mo ito sa akin. Pero dahil inatake mo ako, kailangan nating ayusin ang utang na loob na iyon. At paano mo balak ayusin ito? Growl ni Lucian. Isang mata para sa isang mata, isang buhay para sa isang buhay. Sino mang umatake sa akin kanina ay karapat-dapat mamatay. Ang boses ni Sebastian ay malamig sa pagnanasa ng dugo. Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Ang mga Greymores ay hindi dapat baliwalain. Sigaw ni Lucian sa pamamagitan ng mga nakatikom na ngipin. Kaya, sa tingin mo ayos lang na patayin mo ako. Pero kapag gusto kong patayin ka, ako pa ang lumalampas. Anong klaseng baluktot na loika yan? Lumapit si Sebastian at matalim na nagtanong. Lucian at ang iba pa ay umatras sa takot. Sebastian, makinig ka. Ang pamilya ko ay matatag sa Aruna City sa loob ng mahigit 1,000 taon, at hindi kami kasing hina ng iniisip mo. Para malaman mo, nasa pag-iisa ang aking ama ngayon. Sinusubukan niyang makalusot sa intermediate deity realm. Ang tsansa niyang magtagumpay ay hindi bababa sa 50%. Kung papatayin mo kami, wawasakin ka niya sa sandaling pumasok siya sa mundong iyon. Sebastian ay ngumisi. Lucian, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang pagpasok sa antas na iyon ay hindi madaling mangyari. 50% na tsansa ng tagumpay. Pakiusap. Kung may kahit 1% silang tsansa, ngingiti sila mula tenga hanggang tenga. Proudly na sinabi ni Lucian, dahil yan sa pagiging inosente mo. Kamakailan lang ay nakuha ng aking ama ang isang espiritual na prutas na makakatulong sa kanya na makalusot. Sa prutas na iyon, masasabi kong 50% ay talagang naglalaro ng ligtas. Ano? Isang espiritual na prutas. Napahinto si Stephanie sa gulat. Si Sebastian ay labis ding nagulat. Ang prutas ay isang ika-6 na antas ng espiritual na halamang gamot na may makapangyarihang epekto. Ang mga nasa tuktok ng antas ng Lesser Deity Master ay maaaring mapataas ang kanilang pagkakataong makalusot sa Intermediate Deity Realm ng higit sa 50% kung kanilang gagamitin ito. Gayunpaman, ang mga ganitong kayamanan ay tanging nabanggit lamang sa mga sinaunang teksto at hindi na nakita sa loob ng maraming siglo. Lucian ay ngumiti nang makita ang gulat na ekspresyon ni Sebastian.
Malakas ka, pero walang paraan na kaya mong labanan ang isang tao sa intermediate deity realm. Kung matalino ka, umalis ka na sa Aruna City habang kaya mo pa. Kung hindi, mabubure kayo sa mapa kapag nakalusot na ang aking ama. Supreme Lord, baka dapat na tayong umalis ngayon, pakiusap ni Stephanie. Alam niya kung gaano katekot ang isang tao sa intermediate deity realm. Sa kanilang banal na kapangyarihan, ang pagpatay sa isang lesser deity master ay kasing dali ng pagpatay ng manok. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Hindi ako nag-aalala kung makakalusot ang ama mo. Kahit makalusot siya, hindi mangyayari iyon ngayon. Una, papatayin ko kayong lahat. Pagkatapos, siya naman ang aabutin ko. Kabanata 1163. Ang paunang pagkabigla ni Lucian ay naging galit. Sebastian, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ang lugar ng pag-iisa ng tatay ko ay napakahirap hanapin, at hindi mo ito kailanman matatagpuan. Iyan ang dapat kong alamin. Dapat kayong lahat magdasal na ngayon. Ramdam na ramdam ang pagnanais ni Sebastian na pumatay. Pinigan niya ang kanyang kamao at handang sumugod. Isang biglang pagsabog ang umuugong mula sa labas, at nagsimulang gumalaw ang lupa. Anong nangyayari? Si Sebastian ay biglang lumabas sa isang kisap mata, pagkatapos ay tumalon sa bubong ng palasyo. Tumingin siya sa pinagmulan ng ingay at nakita ang malalaking bato na bumabagsak sa malalayong bundok na may malakas na tunog. Pagkatapos, isang figure ang lumitaw mula sa likod ng mga guho, lumulutang sa hangin. Ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng gray na balabal. Ang kanyang buhok ay puti, at ang kanyang mahina na katawan ay pinabulaanan ng nakabibighaning misteryo na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang tawanan ay umuugong na parang kulog. Napakalakas nito na yumanig ang bundok, at ang lahat ay nakaramdam ng ingay sa kanilang mga tainga. Ang mga tao ng Aruna City ay namutla sa takot, at ang kanilang mga mata ay lumaki sa takot. Kungka. Si Kungka. Sigaw ni Lenora nang may kasiyahan at itinuro ang matandang lalaki na nakasuot ng gray na balabal. Hindi napigilan ni Lucian ang malakas na pagtawa dahil naramdaman niya ang napakalakas na agos ng kapangyarihan ng kanyang ama. Alam niyang sa wakas ay nakalusot na ang kanyang ama sa intermediate deity realm. Ang matandang lalaki sa gray na balabal ay ama ni Lucian, si Stellan Greymore. Parang may naramdaman, tumalikod siya patungo sa Greymore Estate at naglakad na parang lumulutang. Hindi mabilis ang kanyang lakad, pero makakakilos siya ng hindi bababa sa 6 na yarda sa bawat hakbang. Ito ay isa sa mga teknik ng banal na kapangyarihan na kilala bilang Skyward Step. Lalong lumakas ang kumpiyansa ni Lucian habang pinapanood niyang lumapit si Stellan. Tumingin siya kay Sebastian na may pang-aasar. Sebastian, matagumpay na umakyat ang aking ama sa intermediate deity realm. Wala ka ng pag-asa. Supreme Lord, umalis na tayo dito. Nagmamadaling sabi ni Stephanie. Merrick ay ngumisi ng may pang-aasar. Narito na ang lolo ko. Huli na para tumakbo. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumutang si Stellan sa itaas nila. Mabilis na lumuhad si Lucian, sinundan ni na Merrick, Lenora, ang iba pang miyembro ng pamilya Greymore, at ang mga naruroon sa Greymore Estate. Greetings Father. Greetings, Lolo. Congratulations sa iyong tagumpay. Pagbati sa dating Panginoon ng lungsod. Ang mga miyembro ng pamilya Greymore at ang mga nasa Greymore Estate ay hindi makeably ang kanilang kasiyahan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga. Ngumiti at tumango si Stellan, ngunit agad na nanlumo ang kanyang ngiti nang makita si Sebastian, Stephanie, at Rainy. Ang kanyang tingin ay naging malamig sa isang iglap. Bakit hindi ka nakaluhod? 11. Mabilis na itinuro ni Lenore si Sebastian at mariing sinabi, Lolo, hindi ka maniniwala sa nangyari. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sinubukan niyang agawin ang Aruna City mula sa atin. Pag tinanggihan namin siya, pinatay niya ang ilan sa aming mga nakatatanda at pinaplano na kaming tapusin. Swerte natin at umakyat ka sa ibang antas sa tamang oras. Kung hindi, patay na kami ngayon. Anong karapatan niyang pumatay ng mga tao mula sa pamilya Greymore? Pinaharap ni Stellan ang kanyang tingin kay Sebastian, at isang nakabibinging hangarin na pumatay ang lumabas mula sa kanya. Kabanata 1164. Si Sebastian ay kalmado, at ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Sa kabaligtaran,
Ang mga mukha ni na Rainy at Stephanie ay mapatlas sa takot. Sa katunayan, sila ay mga demigod lamang at 2 antas sa ibaba ng Intermediate Deity Master. Ang pumatay na intensyon na nagmumula kay Stellan ay napakatindi na para bang nahuhulog sila sa isang nagyayelong hukay. Ikaw ang unang Intermediate Deity Master na nakatagpo ko, sabi ni Sebastian habang tinatitigan si Stellan. Stellan ay ngumisi ng may pang-aasar. Kalma ka pa rin kahit na ang aking kapangyarihan ay bumabagsak sa iyo. Tunay kang henyo. Pagkatapos ay humarap siya kay Lucian at sumigaw sa gulat, isang pinakamataas na demigod. Isa lang siyang walang kwentang pinakamataas na demigod. Kahit isa sa aming mga lesser deity masters ay kayang durugan siya. Bakit hindi siya kayang pabagsakin ng buong grupo nila? Mabilis na ipinaliwanag ni Lucian, Ama, hindi mo naiintindihan. Kahit na hindi kahanga-hanga ang pagsasanay ng batang ito, napakalakas ng kanyang pisikal na lakas. Kaya niyang pigilan ang aking Wrathful Dragon Thunderstrike sa isang suntok lamang. Ano? Nagulat si Stellan. Alam na alam niya ang base ng pagsasanay ni Lucian at nauunawaan kung gaano kalakas ang Wrathful Dragon Thunderstrike. Nang malaman ni Stellan na kayang kontrahin ni Sebastian ang teknik ni Lucian sa isang suntok lamang, siya ay nagduda. Naramdaman niya na tanging isang tao lamang sa Intermediate Deity Realm ang makakagawa noon. Ngunit, ang pag-unawa na iyon ay nagpalala sa kanyang tensyon. Maaaring mukhang bata si Sebastian, ngunit mahirap matukoy ang tunay na edad ng isang tao batay lamang sa hitsura sa mundong martial dahil ang ilang espiritual na damo at table task ay maaaring magpabagal sa proseso ng pagtanda. At kung ang pag-unlad ng kanilang pagsasanay ay mabilis na umuusad, maaari nilang mapanatili ang kanilang kabataan magpakailanman. Sa sandaling iyon, nagsimulang magduda si Stellan na si Sebastian ay isa sa mga bihirang talento. Kung hindi, paano niya mapapalitan ang napakaraming eksperto ng pamilya Greymore ng mag-isa? Sino ka? Maingat na tanong ni Stellan habang tinatitigan si Sebastian. Ako ang taong hindi mo kayang kalabanan, sagot ni Sebastian ng may awtoridad, ang mga kamay ay nakalapat sa likod. Nakita ang tiwala na tindig ni Sebastian, lalo pang naging maingat si Stellan. Kakaakyat lang niya sa Intermediate Deity Realm, at hindi pa ganap na matatag ang kanyang pundasyon. Kung si Sebastian ay nasa antas na iyon, baka hindi siya manalo. Si Lenora ay nagalit nang marinig iyon. Sebastian, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ang lolo ko ay umakyat na sa Intermediate Deity Realm. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali lang ng pagpukpok ng langaw. Idinagdag ni Merrick, wala kang halaga kundi isang insekto sa mata ng aking lolo. Lumuhad ka at tanggapin mo ang iyong kapalaran. Si Rainy at Stephanie ay natatakot, ngunit si Sebastian ay hindi nagpakita ng takot. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Lucian at sa iba pa bago siya nagsalita, masyado kayong maaga sa pagdiriwang. Isa lang siyang Intermediate Deity Master, at kaya ko siyang durugan gamit ang isang kamay. Talagang marunong kang magmayabang. Pang-asar ni Lenora. Intermediate Deity Master lang. Alam mo ba kung gaano katikot ang isang tao sa antas na iyon? Mukhang wala kang ideya kung ano ang hinaharap mo. Ang mukha ni Stellan ay nagdilim sa galit. Ang yabang mo naman. Isang simpleng demigod ang maglakas loob na disrespektuhin ang isang Intermediate Deity Master. Nakakatawa. Sa kabila ng kanyang galit, hindi siya agad kumilos. Sinusubukan pa rin niyang alamin ang pinagmulan at lakas ni Sebastian. Nagsalita si Lucian. Amang, itong batang ito ang tinatawag na Supreme Lord na nagiging usap-usapan kamakailan. Ang kanyang ina ay isang basurero, pero ang tanging sumusuporta sa kanya ay ang pamilyang Maharlika ng Windwalker Kingdom. Nakapagpahinga si Stellan nang marinig iyon. Ikaw pala, batang pasaway. Narinig ko na ang tungkol sayo. Totoo nga ang sinasabi nila tungkol sayo. Sa kasamaang palad, maling pamilya ang napili mong guluguluhin. Sobra na ang chika, sabi ni Sebastian na may pagka-impatient. Kung gusto mong makipaglaban, gawin na natin. Kapag tapos na ako sayo, kailangan kong tingnan ang aking ari-arian. Hindi na kayang pigilan ni Stellan ang kanyang galit at sumagot, Bata, sobrang yabang mo. Hayaan mong ipakita ko sayo ang lakas ng isang Intermediate Deity Master. Ihinipang ni Sebastian ang isang daliri at gumawa ng isang paanyayang kilos.
Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Hayop ka, nilalagdaan mo ang iyong kapalaran. Galit na galit, itinaas ni Stellan ang kanyang kamay at ibinagsak ito. Habang bumababa ang kanyang palad, isang dambuhalang alon ng enerhiya ang sumiklab palabas, naglalayo na wasakin ang lahat ng nasa daraanan nito. Nakatayo ng nakatulala sina Rainy at Stephanie. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kawalang pag-asa. Kabanata 1165. Hindi pinili ni Rainy at Stephanie na magyelo, kundi sila ay pinigil sa kanilang kinaroroonan ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa kritikal na sandaling iyon, si Sebastian ay kumislap sa pagitan nila sa isang kisap mata. Binalot niya ang kanyang mga braso sa kanilang mga payat na baywang at tumalon ng higit sa 30 talampakan palayo. Kasabay nito, isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang tumama sa lupa na may malakas na tunog. Bumulwak ang alikabok at usok na parang may bumagsak na meteor. Ang lupa ay nanginginig sa ilalim nila, at ang mga mukha ng lahat ay pumuti sa takot. Ang pag-atake ni Stellan ay nag-iwan ng isang malaking bunganga sa lupa na mga 30 talampakan ang lapad at ilang talampakan ang lalim. Si Rainy at Stephanie ay nasa estado pa rin ng pagkabigla. Kumapit sila sa braso ni Sebastian, at nanginginig ang kanilang mga katawan sa takot. Dahan-dahan ang pinatpat ni Sebastian ang kanilang mga balikat at pinakalma sila. Okay lang. Nandito ako. Mas lalo pang nabigla si Stellan sa nakita. Bagaman hindi niya ginamit ang buong lakas niya, sapat na sana ang atakeng iyon para patayin ang isang lesser deity master. Ngunit, madali itong naiwasan ni Sebastian at nailigtas ang parehong babae. Hindi ka panipaniwala. Brat, tinatanong kita ng huling beses. Sino ka ba talaga? Stellan na nagmamasid sa kanya ng may pagdududa. Ngumiti si Sebastian ng bahagya. Sabi ko na sayo. Hindi ako taong kaya mong baliwalain. Humalaklak si Stellan at sinabi, mayabang na tanga. Interesado akong makita kung kaya mo. Habang nagsasalita siya, umatake ulit siya. Sa pagkakataong ito, inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas upang ilabas ang pinakamatinding galaw ng pamilya Greymore Raging Dragon Sky Howl Palm. Isang madilim na berdeng aura ang sumiklab mula sa kanyang katawan at ito ay nagbago sa isang mabangis na berdeng dragon na nagpakita ng mga pangil at kuko habang nagmamadali patungo kay Sebastian. Ang pag-atake na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa naunang pag-atake. Ang hangin sa paligid nila ay nagbago dahil sa matinding presyon. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Sebastian. Itinulak niya sina Rainy at Stephanie palayo sa panganib, pagkatapos ay tumayo siyang tahimik na may mga kamay na nakalapat sa likod. Nang biglang sumugod ang berdeng dragon sa kanya, itinulak niya ang kanyang kanang kamao pasulong. Ang kanyang napakabilis na suntok ay tumama sa mabangis na dragon na may malakas na tunog. Agad na naglaho ang dragon, at isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang sumabog palabas. Saan man dumaan ang enerhiya, ang mga sahig ay nagkabasag-basag at naging alikabok. Nakatayo ng matatag si Sebastian habang natomba si Stellan ng shockwave. Natisod siya pabalik ng ilang hakbang, at pumatla ang kanyang mukha. Paano? Paano ito posible? Stellan ay nakatitig sa kanya na puno ng pagdududa. Hindi niya kailanman naisip na si Sebastian ay kasing lakas na kayang sirain ang kanyang Raging Dragon Sky Howl Palm sa isang suntok lamang. Tumingin si Sebastian sa kanya at sinabi ng may paghamak, ganito ba ang lakas ng isang tao sa intermediate deity realm? Mukhang hindi naman gaanong kahanga-hanga para sa akin. Si Stellan ay nagalit sa mga salitang iyon. Ano man ang mangyari, siya ay isang makapangyarihang intermediate deity master at isa sa mga nangungunang eksperto sa Aruna City. Pero ngayon, isang batang pasaway ang nag-dismiss sa kanya. Paano niya maaring mapanatili ang kanyang dignidad? Huwag kang magmalaki, bata. Nag-init pa lang tayo. Hindi ko pa nga naipapakita ang tunay kong lakas, sagot ni Stellan sa pamamagitan ng mga nakatikom na ngipin. Ngumiti si Sebastian ng bahagi talaga. Well, inaabangan ka kung ano ang mayroon ka. Huwag mo akong bigan. Kabanata 1166. Brat, ipapakita ko sa'yo ang tunay kong lakas. Ang mga mata ni Stellan ay nag-aapoy sa galit sa kawalang galang ni Sebastian. Sa isang galit na sigaw, sumiklab ang kanyang espiritual na enerhiya, at isang ilusoryong dragon ang nagpakita sa likod niya.
Ang lakas ng kanyang aura ay nagbaluktot sa paligid na espasyo. Ang mga mata ni Merrick ay nagniningning sa kasiyahan. Wow! Ginagamit ni Lolo ang kanyang banal na teknik. Ang kapangyarihang nagmumula sa kanya ay para bang kailangan kong lumuhad sa harap niya. Napakalakas niya. Tapos na para sa'yo, Sebastian. Lilipulin ka ng aking lolo gamit ang teknik na ito, sabi ni Lenore nang may pang-aasar. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya na parang tinatitigan niya ang isang patay na tao. Ang banal na teknik ay isang advanced na kasanayan na maaabot lamang ng mga umakyat sa intermediate deity realm. Ang lakas nito ay napakalakas na kayang yumanig ang lupa hanggang sa kaibuturan nito. Naging balisa si Rainy at Stephanie, ngunit si Sebastian ay hindi nagpatinag. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tumalon siya mula sa lupa at sumulong na parang isang mandaragit. Pinagsaluhan niya ang kanyang kamao sa nakabibinging banal na teknik ni Stellan ng harapan. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw habang agad na gumuho ang banal na teknik ni Stellan. Ang kamao ni Sebastian ay sumulong at tumama kay Stellan. Sumigaw si Stellan sa sakit. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig habang ang kanyang katawan ay lumipad paatras na parang saranggolang naputulan ng tali. Ang anyo ni Sebastian ay kumislap habang mabilis niyang pinabilis ang distansya at hinawakan ang kanyang binti. Sa isang pag-urong ng kanyang braso, itinaas ni Sebastian si Stellan mula sa lupa at inihagis siya na parang isang laruan. Ang mga pader ay nagiba, at ang lupa ay bumuka sa ilalim ng malupit na pag-atake. Walang magawa si Stellan kundi sumuko. Ang kanyang ulo ay umiikot mula sa mga palo, at dugo ay dumaloy mula sa kanyang bibig. Lahat ng naruroon ay nabigla sa nagaganap na eksena. Ang Intermediate Deity Master ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang eksperto sa mundo. Sa mga kalapit na kaharian, mga daang taon na ang nakalipas mula nang may umabot sa antas na iyon, at si Stellan ang kauna-unahang nakarating dito sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit, sa kabila ng kanyang walang kapantay na lakas, siya ay ganap na walang magawa laban kay Sebastian. Sa loob ng ilang sandali, siya ay pinukpok na parang patay na aso. Paano? Paano ito posible? Namutla si Merrick sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Si Lenore ay labis na natatakot kaya nawala ang kulay sa kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang mga labi habang nahihirapan siyang makahanap ng mga salita. Sa kabaligtaran, ang mga emosyon ni Rainy at Stephanie ay halo ng sorpresa at saya. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas si Sebastian. Hindi tumigil si Sebastian. Patuloy niyang inalog ang katawan ni Stellan at ibinagsak ito sa lupa hanggang sa malapit na itong mamatay. Sa wakas, ibinagsak niya si Stellan ng malakas at tinapakan ang kanyang dibdib. Nagsuka si Stellan ng maraming dugo, at lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Mahina niyang itinaas ang kamay at iniunat ang daliri upang ituro si Sebastian na para bang may gustong sabihin. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang kanyang bibig, dumaloy ang dugo ng walang kontrol, at ang kanyang kamay ay nanghina. Tatay, Lolo, Lucian, Merrick, Lenora, at ang iba pa ay lahat nagulat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Si Rainy at Stephanie ay kasing gulat din, pero hindi tulad ng iba, sila rin ay nasa sabik. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas si Sebastian. Sa napakabilis at napakalakas na paraan, pinatay niya si Stefan, isang Intermediate Deity Master. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Tumingin si Sebastian kay Lucian at sa iba pa, at may malamig na liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Agad na namutla si Lucian at ang iba pa sa takot. Merrick bumagsak sa kanyang mga tuhod na may malakas na tunog. Ang kataas-taasan, pakiusap patawarin mo ako. Ako'y nagkamali. Pakiusap, maawa ka sa akin. Ang kataas-taasang isa, pakiusap, maawa ka. Lumuhad si Lenora at nanginginig sa takot. Matapos mag-atubiling sandali, lumuhad si Lucian at bumagsak sa lupa. Ang kataas-taasang isa, pakisuyo, huwag po kaming parusahan. Handa akong ibigay ang lungsod ng Aruna at isuko ang mga ari-arian ng aming pamilya. Lucian, Merrick, Lenora, pinatay niya si Ginoong Stellan. Dapat sana'y pinaghigantihan niyo siya, pero sa halip, nakaluhod kayo at nagmamakaawa para sa awa. Mga duwag talaga kayo. Galit na sabi ng ikatlong nakatatanda, si Treno.
Mabilis na sumagot si Lenore, Ginoong Treno, nagkakamali ka. Hindi mo kayang makialam sa kataas-taasang isa. Kung gagawin mo iyon, katapusan mo na. Ang tanging matalinong hakbang ay sumuko at magpasakop sa kanya. Iminumungkahi kung lumuhad ka at magmakaawa ng awa. Kung hindi, wala nang makakapagligtas sa'yo kung magalit siya. Kabanata 1167. Anong kahihiyan sa mga Greymores? Sabi ni Treno nang may paghamak. Ang tunay na lalaki ay matatag at humaharap sa kamatayan ng walang takot. Ano bang dapat katakutin? Mr. Treno ay tama. Kung papatayin mo kami, gawin mo na. Kung ako'y manginig, magiging aso mo ako. Tumingin ang ikalimang nakatatanda kay Sebastian at nagsalita ng may tinig na puno ng paninindigan. Bahagyang tumango si Sebastian. Magandang sinabi. May tapang kayo, at iginagalang ko iyon. Ito ang ibig sabihin ng maging lalaki. Ang pangalawang nakatatanda, na handang lumuhad, ay mabilis na tumayo nang makita niyang gaano pinahahalagahan ni Sebastian ang mga may tapang. Sabi niya nang may pagtutol, bilang isang Greymores, hindi ako natatakot sa kamatayan. Kung gusto mo akong patayin, sige lang. Hindi ako natatakot sa iyo. Magaling. Ang ganda ng sinabi mo. Tumango si Sebastian bilang pagsang-ayon. Habang ang iba pang matatanda ay naghahanda na lumabas at ipakita ang kanilang tapang, biglang naglaho si Sebastian sa harap ni Treno at hinawakan siya sa leeg. Huwag mo akong patayin. Please. Agad na nalante si Treno. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot habang siya'y nagmamadaling magmakaawa para sa kanyang buhay. Ang kanyang naunang pagpapakita ng tapang ay isang kasinungalingan. Sinubukan niyang humanga kay Sebastian gamit ang kanyang tinatawag na pagsisikap, umaasang ito ang makakapagligtas sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na si Sebastian ay napakabulag kahit na siya ay napakabata pa. Akala niya na mahuhulog si Sebastian sa mga ganitong kalokohan. Saan na ang tapang mo ngayon? Ang mga labi ni Sebastian ay umikot sa isang pang-aasar bago niya pinabagsak ang kanyang leeg. Nang makita ito, ang ikapitong nakatatanda at ang iba pa ay natigilan sa takot. Agad silang lumuhad at nagmakaawa ng awa. Masyado nang huli para magmakaawa ng awa ngayon. Isang makinang na mahabang taybak ang lumitaw sa kamay ni Sebastian. Sa isang tumpak na hampas, pinugutan niya ng ulo ang ikapitong nakatatanda. Makikipaglaban kami sa iyo hanggang sa huli. Napagtanto ng mga natitirang matatanda na walang hihinto si Sebastian sa kanyang layuning patayin sila. Ang ilan ay nagpasyang harapin siya ng direkta, habang ang iba ay lumiko at tumakas. Ngunit alinman sa kanilang mga pagpipilian ay walang silbi. Sa Phantom Stride, kumilos si Sebastian na parang isang multo, at pinabagsak niya ang bawat nakatatanda sa isang iglap. Sa isang kisap mata, ang kanilang mga katawan ay nakahandusay sa mga pool ng dugo. Kasabay nito, umuugong ang mga putok ng baril habang ginamit ni Rainey at Stephanie ang kanilang mga espiritual na artepakto na pistola upang pabagsakin ang sinumang nagtangkang tumakas. Bagaman hindi mataas ang kanilang pagsasanay, ang mga pistola ay may sapat na lakas upang patayin ang sinumang nasa ibaba ng 5 bit ang lesser deity na antas. Hindi nila ginamit ang kanilang mga pistola kanina dahil masyadong malapit ang mga miyembro ng pamilya Greymore. Alam ni Rainey at Stephanie na babagsakan sila bago pa man nila maabot ang kanilang mga armas. Ngayon, habang ang kaaway ay nakatuon sa pagtakas, wala nang humahadlang sa kanila. Bawat putok na kanilang pinapaputok ay nag-iwan ng malaking butas at agad silang pinatay. Tanging ang ikaapat na nakatatanda lamang ang mabilis na nakalayo sa saklaw ng baril. Pero bago pa siya makalayo, inilabas ni Sebastian ang kanyang armas at binaril siya. Ang kanyang pagsasanay ay higit na nakahihigit kay Rainey at Stephanie, kaya't ang lakas ng putok ay napakalakas. May malakas na putok, at ang ulo ng ikaapat na nakatatanda ay sumabog sa isang nakasisindak na pagdagsa ng dugo. Ito ay isang tanawin na sobrang nakakatakot upang tingnan. Iniliko ni Sebastian ang kanyang tingin kay Lucian at sa iba pa. Agad silang tatlo na nanginginig sa takot. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit hindi kita dapat patayin, sabi niya ng malamig. Mabilis na sumagot si Lucian, o kataas-taasan, gagawin ko ang lahat ng iyong hihilingin kung palalayain mo ang aking buhay. Ang kataas-taasang isa, magiging tapat kong aso mula ngayon.
Ikaw ang magtuturo ng daan, at ako ang gagawa ng natitira. Mabilis na ipinangako ni Merrick ang kanyang katapatan. Si Lenora ay nagbigay kay Sebastian ng mapang akit na tingin. Ang kataas-taasang isa, ako ang pinakamagandang babae sa lungsod ng Aruna at isa pang birhen. Kung palalayain mo ako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kabanata 1168. Sige. Ipagkakaluwag ko ang inyong buhay. Ibigay ang kontrol ng mga tropa, buksan ang mga pintuan para sa aking legion at ibigay ang lahat ng mayroon kayo. Kung magtatangkang gumawa ng kalokohan, huwag asahang magpapakita ng awa ang aking mga tao, malamig na sinabi ni Sebastian. Hindi namin gagawin iyon, mabilis na tiniyak ni Lucian sa kanya. Tay, gusto mo talagang ibigay sa kanya ang lahat? Tanong ni Merrick nang may pag-aatubili. Anong pagpipilian natin? Kung hindi natin ibibigay, parang patay na tayo, sagot ni Lucian. Bakit hindi na lang natin ibigay sa kanya ang kalahati? Hindi naman niya alam kung gaano karami ang meron tayo, mungkahi ni Lenora. Tama siya, Dad. Kailangan lang nating ibigay sa kanya ang kalahati. Basta mayroon tayong kahit kaunti, makakabawi rin tayo mamaya, sabi ni Merrick nang may kumpiyansa. Tumanggo si Lucian. Sige. Susundin natin yan. Hayaan mo munang mag-enjoy ang batang yun sa kanyang munting tagumpay. Kapag dumating na si Ginoong Guggenheim, makikita natin kung gaano katagal niyang mapapanatili ang kanyang mayabang na ugali. Tay, kaka-rating lang ni Lolo sa Intermediate Deity Realm, at tinapos siya ng Supreme Lord sa ilang galaw lang. Sa tingin mo ba kayang labanan siya ni Mr. Guggenheim? Boses ni Lenora ang kanyang pag-aalala. Lucian ay humalaklak. Maaaring bagong umabot lang sa Intermediate Deity Realm ang lolo mo, pero si Ginoong Guggenheim ay matagal nang nandyan. Siya ay isang makapangyarihang nakatatanda mula sa banal na lupa, at ang kanyang mga kasanayan ay nakamamatay. Hindi pa banggitin, mayroon siyang mga talagang malalakas na mahika na artepakto. Ang pagpatay sa batang iyon ay parang pagdurog sa langgam. Idinagdag niya, kaya, ang trabaho natin ngayon ay panatilihing kontrolado ang batang iyon at hintayin si Ginoong Guggenheim. Matagumpay na nakuha ni Sebastian ang Aruna City at pinalitan ang bawat pangunahing posisyon ng kanyang mga tao. Tungkol sa mga pasaway, pinatay niya ang mga ito sa lugar. Sa kanyang walang awa na mga pamamaraan, nagkaroon siya ng ganap na kontrol sa lungsod sa loob lamang ng 2 araw. Sa loob ng estate, ibinigay ni Rainey ang isang listahan kay Sebastian. Supreme Lord, isinusuko ni Lucian ang mahigit 600 bilyong spiritual stones, higit sa 20,000 magical artifacts, 136 na spiritual artifacts, daan-daang kahon ng mga pills at spiritual herbs, at mahigit 100 ari-arian at tindahan. Ang kabuuang halaga ay lumalampas sa 100 bilyon. Tumingin siya sa listahan at ngumisi. Napansin niya ang kanyang ekspresyon at tinanong, may problema ba? Lalong lumalim ang pang-aasar ni Sebastian. Mahigit 100 bilyon sa mga ari-arian. Mayaman ang pamilyang Greymore, pero hindi ko ito inaasahan ang pamilyang Blanc sa Wonderton lamang ay nagkakahalaga ng ilang daang bilyon. Ang pamilyang Greymore ang may kontrol sa buong Aruna City, kaya walang paraan na ganito lang ang kanilang kayamanan. Ang tingin ni Rainey ay naging malamig. Maglakas loob siyang sumuwi sa atin. Ako na ang bahala at ako na ang huhuli sa kanila. Huwag magmadali. Dapat nandito na si Kali Exas Lolo sa loob ng ilang araw. Kapag nalinas na natin ang gulo, ako na ang bahala sa mga Greymores, sagot niya. Pagkatapos ng maikling pagtigil, idinagdag niya, kagalang-galang na Panginoon, nalaman ko na ang lolo ni Calix ay si Evander Guggenheim, ang ikapitong nakatatandang miyembro ng Gaudium Sacred Ground. Ang guild ay may 13th Elder, at si Evander ay nasa ikapitong ranggo. Ang kanyang pagsasanay ay nasa ibang antas at mas malakas kaysa kay Stellan. Sigurado ka bang kaya mo siyang labanan? Sigurado ka bang kaya mo siyang harapin? Huwag kang mag-alala. Kung magtatangkang pumunta siya, hindi siya makakalabas na buhay, sabi ni Sebastian nang may kumpiyansa. Ang kautusan ng lakas niya ay umabot na sa bronze body state. Ngayon, ang kanyang katawan ay kasing tibay ng isang mid-grade na espiritual na artifact. Sa pamamagitan ng purong pisikal na lakas, kaya niyang makipagsabayan sa mga kalaban sa Intermediate Deity Realm.
Siyempre, si Evander, ang ikapitong nakatatanda ng Gaudium Sacred Ground, ay hindi isang karaniwang kalaban. Malamang nasa 3 bituin siyang intermediate deity master level, marahil kahit 4 o 5 bituin. Sa pinakamainam, kayang makipagsabayan ni Sebastian sa isang 3 bituin intermediate deity master. Kung mas malakas pa si Evander, alam ni Sebastian na wala siyang laban. Kabanata 1169. May lihim pang sandata si Sebastian, isa na kayang humarap kay Evander kung siya ay isang 4 o 5 bituin na intermediate deity master. Gayunpaman, ang pinakamalaking alalahanin niya ay kung tutukayan ni Evander ang kanyang Supreme Merchants Guild. Kailangang maghanda ni Sebastian. Sa ideal, mahuhuli niya si Evander bago pa ito makagalaw o papatayin siya bago pa ito makarating. Pero hindi iyon magiging madali dahil wala siyang ideya kung nasaan si Evander. Ang tanging magagawa niya ngayon ay maghintay at umasa na darating si Evander sa kanya. 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Isang umaga, habang bumangon si Sebastian mula sa kama, isang malakas na pagsabog ang narinig sa labas. Ang lupa ay biglang gumalaw ng malakas pagkatapos. Narito na siya. Isang malamig na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis na galaw, umalis siya sa kanyang silid at lumipad patungo sa tarangkahan ng lungsod. Kasabay nito, napagtanto ni Royne, Stephanie, Dracaria, Lana, Harvey, Cassandra, at ng iba pa ang nangyayari at agad na tumakbo patungo sa gate. Sa malayo, malalakas na pagsabog ang umuukit mula sa direksyon ng mga pintuan. Malinaw na may umaatake sa depensibong pormasayon ng lungsod. Ang hadlang ay isang 5 antas na pormasayon, na itinayo ng isang 5 antas na mage ng pormasayon na binayaran ng pamilya Greymore ng isang malaking halaga upang dalhin mula sa banal na lupa. Ito ay sapat na malakas upang tiisin ang mga atake mula sa isang intermediate deity master. Sa itaas ng mga pintuan, isang dilawish na liwanag ang kumikislap, at ito ang depensibong pormasayon ng lungsod. Isang matandang lalaki na nakasuot ng asol na balabal ang lumulutang sa hangin na hindi lalampas sa 65 talampakan mula sa kumikislap na hadlang. Ang kanyang mga kamao ay walang tigil na bumabayo sa hadlang. Bawat suntok ay umuungal tulad ng isang ligaw na dragon at bumangga sa pormasayon ng may mapaminsalang lakas. Bawat tama ay nagpadala ng mga shockwave sa buong lungsod, at ang lupa ay umuuga na parang malapit ng magwakas ang mundo. Nang marating ni na Sebastian at ang iba pa ang mga pintuan ng lungsod, sinalubong sila ng kaguluhan. Naging madilim ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng ginhawa na siya'y nakapaghandang maaga. Lumingon siya kay Rainy at sinabi, "I activate ang pangalawang depensa at palakasin ang mga hadlang." Tumanggo siya at mabilis na bumuo ng sunod-sunod na mga sil ng kamay, at isang sinag ng berdeng liwanag ang sumilay sa hangin. Ang mga ron na inukit sa mga pader ng lungsod ay nagsimulang magliwanag, at isang makapangyarihang pagsabog ng enerhiya ang sumiklab mula sa pormasayon. Isang maliwanag na berdeng hadlang ang sumiklab, at pinalibutan nito ang buong lungsod sa isang proteksyon na kalasag. Ang pangalawang antas ng depensa ay isang pormasayon na inihanda ni Sebastian 2 araw na ang nakalipas, ngunit wala siyang kakayahang gawin ito ng mag-isa. Kasama ang kanyang disipulo na si Seven, iba ang sitwasyon. Matapos matanggap ang gabay ni Sebastian, nalampasan ni Seven ang kanyang mga limitasyon at naging tanging 5 antas na master ng paggawa ng armas sa kaharian ng Windwalker. Ang paggawa ng armas ay nangangailangan ng mga pormasayon kaya't ang antas ng pormasayon ni Seven ay umabot din sa antas 5. Ang mga master ng paggawa ng armas ay karaniwang gumagamit lamang ng mga pormasayon para sa kanilang mga mahika na artifact, kaya't ang kanilang mga kasanayan ay hindi gaanong tumutugma sa mga dedikadong mage ng pormasayon. Ngunit sa tulong ni Sebastian at ng ilang level 4 na formation mage na tumulong, nakagawa sila ng isang makapangyarihang 5 antas na depensibong pormasayon. Ang matandang lalaki sa asol na balabal ay si Evander, lolo ni Calex. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbago habang siya'y humalaklak. Akala mo ba talaga na kayang pigilan ako ng primitibong 5 antas na pormasayon na ito?" Muling sumugod siya, at ang kanyang mga kamao ay puno ng sapat na lakas upang punatin ang mundo.
Ang asol na hadlang ng liwanag ay nanginginig ng mabangis sa ilalim ng kanyang atake at nasa bingit ng pagkaputol. Si Sebastian at ang iba pa ay kinakabahan. Alam nila na kung bumagsak ang hadlang, ang buong lungsod ay malalagay sa kaguluhan. Patuloy na pinukpok ni Evander ang hadlang ng ilang beses pa. Lalong tumaas ang kanyang pagkabigo nang hindi bumigay ang pader. Sa isang ungol, kumuha siya ng isang maliit na kampana. Mabilis itong lumaki sa laki ng isang maliit na bundok at bumangga patungo sa asol na liwanag ng may napakalakas na puwersa. Kabanata 1170. Ang higanteng kampana ay sumabog ng nakakasilaw na gintong liwanag at bumangga sa asol na hadlang ng liwanag na may nakabibinging tunog. Ang hadlang ay nanginginig ng labis, at mga bitek ay kumalat sa ibabaw nito na parang maaari itong mabasag anumang sandali. Nang itim ang mukha ni Sebastian. Sumigaw siya, lahat, magtulungan at palakasin ang porma sayon. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang enerhiya at bumuo ng sunod-sunod na mga sil ng kamay. Isang gintong sinag ang lumabas mula sa kanyang mga kamay at sumanib sa kumikislap na asol na hadlang. Si Rainy, Stephanie, at ang iba pa ay mabilis na sumunod at nag-channel ng kanilang enerhiya sa porma sayon. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, nagsimulang magsara ang mga bitek sa asol na hadlang, at muling nakuha ng hadlang ang katatagan nito. Tumalon ang puso ni Evander nang makita niya ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na mapaglabanan nina Sebastian at ng iba pa ang kanyang atake. Tiningnan niya sila ng masama at sinabi, "Mga langgam na katulad ninyo ang naglakas loob na humadlang sa akin. Kapag nabasag ko ang pormasyong ito, wawakasan ko kayong lahat. Kung mapipigilan ninyo ito, palalayain ko ang lahat maliban sa batang iyan, si Sebastian." Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. "Evander, sayangin mo ang hininga mo. Kung may lakas ka ng loob, sirain mo ang porma sayon. Kung wala, umalis ka na. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan?" Sumiklab ang galit ni Evander, at ang hangarin niyang pumatay ay lumabas mula sa kanya. Sa sandaling iyon, sumugod si Gaius sa tabi ni Evander na may mukha ng labis na papuri habang sinabi, "Ginoong Guggenheim, ito si Sebastian Wilder, ang nagputol sa mga braso ni Ginoong Calex." "Ah, ikaw pala si Sebastian Wilder." Ang galit ni Evander ay sumiklab, at isang alon ng pagnanasa sa pagpatay ang sumabog mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliya sa galit habang siya'y bumubulong, "Lumabas ka at mamatay ka tulad ng isang lalaki, putang ina, kung gagawin mo, baka iwan ko ang iyong katawan na buo. Pero kapag sinira ko na ang porma sayon na ito, huhulihin kita at sisiguraduhin kung walang kaluluwang mahalaga sa iyo ang makakaligtas. Matandang hanggal, akala mo ba kaya mo akong patayin? Mag-dream ka pa." Pang-aasar ni Sebastian. Ang boses ni Evander ay puno ng galit habang sumigaw siya, "Hintayin mo lang na makuha kita." Kinontrol niya ang gintong kampana at muling ibinangga ito sa asol na hadlang. Sa pagkakataong ito, hindi nakayanan ng kalasag at sumabog ito sa pagbangga. Ngunit sa kabutihang palad, ang isa pang depensang porma sayon ay sumipsip ng alon ng enerhiya. Alam ng lahat na ang 25 antas na depensibong porma sayon ay halos pareho ang lakas ng depensa. Kung kayang sirain ni Evander ang isa, kayang niyang sirain ang isa pa. Habang nananatiling kalmado at tiwala si Sebastian, ang iba ay malinaw na kinakabahan dahil pinainit ni Sebastian ang galit ni Evander. Kapag nabasag na ang porma sayon, magiging nakapipinsala ang mga pangyayari pagkatapos nito. Sa kabaligtaran, hindi may tatago ni Lucian, Merrick, at Lenora ang kanilang kasiyahan. Sabik na sabik sila na masira ni Evander ang pader. Kinontrol ni Evander ang gintong kampana at sinira ito sa dilawish na hadlang. Ang hadlang ay nanginginig sa ilalim ng nakabibinging epekto at mukhang pwede na itong mabasag anumang sandali. Maging mula sa likod ng kalasag, naramdaman ng lahat sa lungsod ang takot na unti-unting bumabaon. Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging seryoso nang mapagtanto niyang mas malakas si Evander kaysa sa inaasahan. Ang gintong kampana sa mga kamay ni Evander ay hindi basta-basta na mahika na bagay. Ito ay isang mid-grade na espiritual na artifact ngunit mas makapangyarihan kaysa sa karamihan. Naghanda si Sebastian para dito at kumpiyansa siyang kaya niyang hawakan ito. Ngunit ngayon, isang saglit na pagdududa ang pumasok.
Hindi nagtagal, ang nakabibinging tunog ng pagsabog ay umabot habang patuloy na pinapalo ni Evander ang gintong kampana laban sa hadlang. Pagkatapos ng isang dosenang palo, ang dilaw na liwanag ay sa wakas ay nabasag, at ang hadlang ay sumabog sa isang pagsabog ng enerhiya. Ang pagsabog ay nagpadapa kay Sebastian pabalik. Sa kabutihang palad, umalis na sina Rainy at ang iba pa sa babala ni Sebastian, kaya hindi sila nahuli ng shockwave.